Ayon sa aklat ng Pahayag, chapter 4, verse 6 to 8, makikita natin ang isang napakagandang paglalarawan ng langit na puno ng hiwaga, kabanalan at walang humpay na pagsamba sa Diyos. Isa sa mga pinakakapansin-pansing bahagi ng tagpong ito ay ang apat na buhay na nilalang o living creatures na nasa paligid ng trono ng Diyos. Sa talata, inilarawan ang mga nilalang na ito bilang may maraming mata sa harap at likod, nagpapakita ng kanilang lubos na kaalaman at pagkaalam sa lahat ng nangyari. Ang unang nilalang ay may anyong parang leon. Ang ikalawa ay parang baka, ang ikatlo ay may mukhang tao, at ang ikaapat ay parang agilang lumilipad. Bawat isa sa kanila ay may 6 na pakpak at patuloy na sumisigaw araw-gabi ng banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na noon ay at ngayon at darating sa larangan ng pag-aaral sa seminaryo at teolohiya. Itinuturo na ang mga nilalang na ito ay may malalim na simbolikong kahulugan. Maraming scholar at teologo ang naniniwalang ang apat na anyo ng nilalang ay kumakatawan sa kabuuan ng nilikha. Ang leon ay sumasagisag ng mga mamabangis na hayop o kalikasan. Ang baka ay larawan ng lakas at paglilingkod ng mga hayop na ginagamit sa kabuhayan. Ang tao ay simbolo ng katalinuhan at kalooban. Ang agila ay sumasagisag sa bilis, kalayaan at espiritual na aspeto ng nilikha. Kaya sa paligid ng trono ng Diyos, hindi lamang mga anghel o banal ang naroroon, kundi pati ang kabuuan ng sanglikha na patuloy na nagbibigay papuri sa lumikha. Sa mas malalim na antas ng pagbubulay-bulay, ang apat na nilalang na ito ay maiambing din sa mga nilalang na nakikita ni Propeta Ezekiel sa Lumang Tipan, kung saan inilarawan din ang mga makapangyarihang nilalang na may mga mukha ng leon, baka, tao, at agila.